Ngayon po ay kalimang linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May ilang Grigong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida sa Galilee at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, kung hindi mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ito'y mamumunga ng sagana. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig iyon ng mga taong naroon, kaya't sinabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Itatapon na ngayon sa labas ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Paano po ba natin makikita ang ating Panginoon? Sa mabuting balita, mayroong grupo ng mga Griego na lumapit kay Felipe at nakiusap na gusto nilang makita si Jesus. At ginamit na Jesus ang pagkakataong ito upang ituro sa atin kung paano po natin siya makikita. Una, makikita natin si Jesus sa krus. Sinabi niya, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y nananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamamatay, ito'y mamumunga ng sagana, na hindi po natin makikita ang katuparan ng potensyal ng butil hanggat ito ay maitanim at mamatay. Na para sa ating Panginoon, ang pagbibigay ng sarili ay ang pagkakaroon ng katuparan nito. Ang pag-alis ng sarili ay ang kapunuan ng buhay. It is in self-emptying that we can have fullness of life. It is in self-offering that we can have self-worth. The focus is on giving rather than receiving, on service rather than self-preservation, and on dying to self rather than securing oneself. Na makikita natin ang ating Panginoon sa ating pagbibigay sa sarili, paghihirap at pagsasakripisyo. Na makikita natin ang ating Panginoon sa mga krus, problema, pasanin at pagsubok sa buhay. Tingnan natin si Jesus sa liwanag ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Malibang tingnan natin si Jesus sa liwanag ng kanyang ginawa sa Kalbaryo, maari po natin siyang maligtaan. We will miss Him. At kung makita natin si Jesus sa krus, kaya nating pasanin ang ating krus. Pangalawa, makikita natin si Jesus sa pamamagitan ng paglimot ng ating sarili. Kailangan nating mamatay sa ating sarili upang tayo ay mabubuhay sa Diyos. Sinabi ng Panginoon sa mabuting balita, ang sino mang labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. And our baptism is our dying to self. It is our dying to sin. But much more than this, our baptism is our rising to new life in Jesus. Namamatay tayo sa ating selfish ambition at mga kapritso at nabubuhay para sa Diyos. Ikatlo, makikita natin ang ating Panginoon sa ating paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Sinabi na Jesus sa mabuting balita, ang ibig maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung nasaan ako,
doon din siya pumaparoon. Kaya sundan natin si Jesus sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagpapatawad, at sa kanyang pagmamahal sa mga tao. At kahit sino man ang ating kausap, sino man ang ating kaharap, ang tugon para sa lahat ay laging makikita sa paanan ng krus. Ang nag-iisang pamamaraan upang mapupuno ng bunga ang ating buhay ay ang pagsunod kay Jesus sa daan sa Kalbaryo, saan maranasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya, papaano at saan po natin makikita ang ating Panginoon? Una, makikita natin si Jesus sa krus. Makikita natin si Jesus sa paglimot ng ating sarili. At makikita natin si Jesus sa ating paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.